sinabi, may mga ano dyan, no? Pero hindi siya naiiyan na survivor nga siya ng Yolanda Typhoon at TB survivor. Ano ba ang TB? Isa po itong sakit sa baga. Tuberculosis. Medyo ano, no? Pero sa ngayon kasi, nung araw, medyo iniilagay niyan kasi hirap pang gamutin at kapag sinabi ng may TB, talaga, let's face it, minsan iba talaga. Hindi naman sa bilang didirian natin o ano, pero lalayo tayo. Ibubog natin mga kinakainan niya, hanggang maaari, distansya tayo sa mga. Pero sa panahon na yun, napakadali na po gamulingan at hindi naman po kailangan ng lihim at hindi rin po kailangan kailangan. Ayan. Kasi nga, hindi naman kasi sa bisyo sa paninigarilyo, ano na po makapulan. Actually, karamihan pa po na may bihis mga walang bisyo. Kasi nga yung hangin natin, ito namin natin. Yan, mabalik tayo sa kanya. Ayun nga, Yolanda Typhoon survivor at TB survivor. Isa siyang poet and visualist. Poet, ayan. Ano ba ang poet? Isa siyang, ano tawag dito? Makata. Isa siyang makata. Kadugtong naman talaga na, kadalasan naman talaga ng artist, visual artist, mga makata rin. Minsan ako gano'n minsan na sa panalita ko, hindi ko rin maiwas ang medyo mas maahan ng mga malalalim na salita na may mga kahulugan. So, as an artist poet, itong si Lori Bird Matayon, Maralita ay, kumbaga yung ginagamit niya yung salitang Maralita, hindi pala siya talaga Maralita. So, ang talagang Lori Bird Matayon version. Pero dinudugtungan niya ng Maralita. Ano nga ba yung Maralita? His fiction, ideal character, based on the reality. Maralita, ibig sabihin, mahirap, ayan. Masasabi natin abi kasi nga, mahirap siya, ayan. Yun ang pananaw niya sa inaano niya ngayon yung kanyang fictional ideal character based in a reality, doon sa realidad na nangyari sa buhay niya. Ayan. Maralita means poor man, ayan, mahirap. He started to portray Maralita, isa siyang portray niya talagang Maralita. Simula daw nung life after Typhoon Yolanda, ayan, simula nung Typhoon Yolanda, na talaga daw na halos daw durugin ang puso niya. Yung nangyari nga yun sa Bisaya, doon sa Tacloban. Na halos durugin ang puso niya, awang-awa siya. After makita niya yung mga tao doon, sa Tacloban, mga kabataan, na talagang craving for food, gutom, walang bahay, ayan, maraming salamat po. Tumulong. Napakarami naman po talagang tumulong. Ayan, maraming salamat. Sana naman po, lahat ng naitulong nyo na yan, nakarating. Ayan. Kasi parang nababalita ako, hindi pa talaga siya 100% na na-reply. So, yun nga. So, ni Lori Bird, nakita niya ngayon, hirap na walang pagkain, walang bahay, lalo na sa mga kabataan, na nakikita niyang naghahanap ng mga basura, mga scrap, kagaya ng mga scrap dyan, mga plastic, mga bote, mga bakal, ayan, na talaga, yung mga bakal na, kasi ewan ko na napapanood niyo yung sisisilin yung mga lubog na barako sa karagatan, di ba? Tapos kinakahang nila kinukuha yung mga bakal inaangat. So gano'n, yung ibang mga kabataan dyan sa mga parting probinsya, kagaya nga ng Samar, na malapit sa dagat. Yun nga. Na gano'n ang ginagawa ng mga kabataan daw doon para mabuhay.
So, Lori Bird, si Lori Bird Maralita, and si his life again. So, nakikita ni Lori Bird yung sarili niya doon sa mga kabataan. So, meaning ito parang siguro, hindi natin alam, kasi base dito sa binigay niya, nakikita niya lang yung sarili niya. So, maaaring napadaanan niya rin. Ayan. At yun nga, these are the people who drive me to live and portray Maralita. So, yun na parang, naging parang ano sa kanya, sa sarili niya, para i-portray niya yung pagiging Maralita. Talagang kinabit niya na sa pangalan niya, Lori Bird, tayong mission Maralita. Maralita is a man live in Lori Bird. So, talagang mahirap na talaga si Lori Bird. Kaya ganun na lang din yung emotion niya, yung connection niya dun sa mga batang sinasabi niya ng nakikita niya. Na yun yung nambuo ng basura, para lang buhay, para lang makain. So, ganun pala siya. Yung pala talaga si Lori na isang Maralita na biktima ng kahirapan. Biktima ng kahirapan. Nakakaano sa puso dahil talaga totoo naman maraming itong Pilipinas na ito, napakarami na may alam natin lahat Pilipinas, hindi lang kahit tayo lahat ng Pilipino. Kahit ibang bansa, alam talaga na hirap itong bansa na. At maraming ang hirap. Yun nga, so, si Lori Bird ay isang mahirap o biktima ng hirapan. And him, behind the art, is a youth grow from indigent family. Ayan na. Bagal lumaki nga siya sa mahirap na pamilya. Pero, ayun, galing siya sa mahirap pamilya. Ang tatay niya ay isa lang pedicab driver. Ayan. Bumabiyahe lang ng pedicab para lang kumita ng pera. Ayan, itong si Lori Bird ay hindi niya pinag-aralan yung magiging arts niya. Self-taught, kumbaga, kaya ko, mga araw, hilig lang, hanggang sa aral-aral lang sa base sa nakikita, base sa mga pag-eksperimento. So, ngayon, yun nga, yung tatay niya, pedicab driver siya, nag-aaral ng electrical engineering. Electrical engineering, ayan. Yun, portraying to have his father, tumutulong din sa niya, sa tatay niya, para sa pamilya niya. Kaya lang, may nangyari na hindi maganda na, ito nga, bigla na lang siyang natigil din. Kasi nga, nauusan na rin ng, kumbaga, tumigil na rin siya sa pag-aaral,